this Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit pinalawig na ngayong holiday ang pamamahagi, bigo pa rin makakuha ng ilang tricycle driver sa Metro Manila ang 5,000 pisong ayuda. May isang kinamatayan na lamang ang ayuda dahil nasa ospital at hindi personal na nakapunta para makuha ito. Ang paliwanag dyan ng DSWD sa pagtutok ni Ian Cruz. Sobrang bigat, sir. Lalo na ngayon nandiyan si Papa. Hindi niya man lang naramdaman or nakuha yung... Ganoon na lang ang hinagpis ni Shekina sa pagpanaw ng amang si Jimmy Gariga kahapon. Hindi na niya nakuha ang inaasahang ayuda, gayong 3 dekada na siyang namamasada ng tricycle bilang kasapi ng Batasan Tricycle Operators and Drivers Association sa Quezon City at nasa listahan naman ng benepisyaryo. Ang anak na si Shekina ang pumila para sa kanya simula noong Martes. Dahil Marso 2 pa siya labas-masok ng ospital at naka-nasogastric tube pa nga. Yung time po na yon, sabi ko, Pa, may ayuda ka. Sabi ko, kaya mo mag-sign? Nag-sign po siya for authorization. Kahit hindi niya po kaya, hindi niya magalaw. Pinilit niya po. Sa kabila niyan at nang bitbit niyang medical certificate ng ama mula sa ospital, hindi anya maiabot sa kanya ang ayuda para sa ama. Nagturo-turo na po kung sino pong pwedeng kakausap sa akin. Dahil nga po, si Papa ang nasa master list pero ako po yung mag-sign. Bawal daw po yun. Okay lang naman po kahit di nakuha ni Papa yung payout. Pero sana po sa susunod, maging case-to-case basis. Nalulungkot kami sa pangyayari. Hindi ko alam tong particular case na to, but we'll look into it on how else we can improve the system. Gayunman, ayon sa Social Welfare Department, dapat maunawaang hindi talaga pinapayagang maiabot ang ayuda sa kinatawan lang para maiwasan na mapunta sa iba ang para sa totoong benepisyaryo. Kawawa rin naman yung tao namin dahil in the sense na pagka nagkamali siya, let's say may tinanggap siyang authorization because pinakita to, pero in the end, nag-claim yung tao. Ang mananagot sa liability na yon yung paymaster. Ang mga nagkasakit o may ibang makatwirang dahilan naman, maaari pa ring makakuha ng ayuda sa itatakdang panahon. Hindi naman ibig sabihin hindi ibibigay sa kanya. Magsischedule kami ng multiple special payouts. Pinuntahan na ng DSWD ang burol ni Mang Jimmy para makuha ang mga requirement para sa burial assistance. Dagdag nito, nabigyan siya ng medical assistance noong nasa ospital pa. Hanggang kanina ay may mga tricycle driver pa ring hindi nakatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan na inaayos pa ng City Hall. Ako po, wala pa po hanggang ngayon, 4 na araw na po eh. Ang sabi nila, wala po kami sa master list. O anong makukuha namin? Nag-aantay kami ng sawala, mukha na kami kawawa. So magsasabit uli kami ng listahan sa DSWD. So inaayos na namin to, yung mga listahan mag-open uli. Kukunin uli namin sa mga presidente ng TODA kung sino pa sa mga miyembro nila ang hindi pa nakakatanggap. Sa payout center naman sa 8th Avenue, Caloocan, hindi na ganoon karami ang kumukuha ng ayuda. Naging maayos naman ang distribusyon ng ayuda sa Marikina City. Nag-aantay pa rin naman po kami dito, lalong-lalo sa DSWD hanggang 5 o'clock, para kung sino pa po yung pwedeng makapunta para mag-claim. Meron pong master list kaming pinopost bago po kami mag-start ng payout. Simula Martes naman, ang pamimigay ng ayuda sa mga driver ng jeepney, TNVS at service delivery. Sa March 28 naman ang payout sa mga motorcycle taxi driver. Ayon sa DSWD, pagdating sa mga city bus drivers at mga driver ng regular na mga taxi, ang DOTR na raw ang bahala sa kanilang ayuda dahil manageable naman daw ang kanilang bilang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa Ginobatan, Albay, nabistong iligal pala ang operasyon ng gasolinahan na nag-aalok ng murang produktong petrolyo. Bukod sa walang permit mula sa Energy Department, hinihinalang sangkot din ito sa paihi. Nakatutok si June Veneracion. Kumpara sa ibang gasolinahan,
Di hamak na mas murang magpakarga ng langis sa gas station na ito sa Ginubatan, Albay. Yun pala, iligal ang operasyon nito dahil walang permit mula sa Department of Energy. Sinalakay ito ng mga pulis at 4 ang arestado, kabilang ang may-ari. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng regular gasoline at diesel ang nakumpiska. Pag ganito, dahil illegal ito, medyo mas mababa siya. Per our verification with DOE ay talagang wala siyang license to operate. So in short, ay bawal siyang magbenta ng petroleum products. Duda pa ng Criminal Investigation and Detection Group, galing sa illegal ang mga produktong ibinebenta sa gasolinahan na 1 taon nang nag-ooperate. May nagsumbong umano sa CIDG, kaya isinagawa ang operasyon. Based on our information, itong gasoline station na to ay involved sa paihi. Yung pagnanakaw sa mga, lalo na sa mga tracking, ninanakawan yung mga trucks. Sa 4 na naaresto, ang may-ari na lang ang nakakulong ngayon. Sabi ng CIDG, dinismiss ang reklamo laban sa 3 dahil mga tauhan lang sila at hindi alam na walang lisensya ang gasolinahan. Ngayong may krisis sa langis, mas pinalakas daw ng pulisya ang kanilang pagbabantay laban sa illegal na bentahan. Actually, meron pa nga tayong mga namomonitor nito. Tuloy lang naman yung aming operation. In other provinces, meron pa din kaming mga operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bagaman may mga makikinabang sa paghina ng piso kontra dolyar, lahat apektado kapag nagmahal ang bilihin. Isa yan sa mga epekto ng gulo sa Middle East na binabantayan ng Bangko Sentral. Ang mga pwede nitong gawin para alalayan ang halaga ng piso, tinutukan ni Maki Pulido. Kung tuloy-tuloy pa ang epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng langis sa world market, posibleng tuloy-tuloy ang paghina ng piso kontra dolyar, ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leico. Habang nagmamahal kasi ang presyo ng langis, mas maraming dolyar ang kailangan. Kung mataas kasi ang demand sa dolyar pero limitado ang supply nito, tataas ang halaga nito. Hindi naman gumagalaw ang supply ng dolyar sa merkado. So, mapipilitan kang bumili ng dolyar sa mas mataas. Kasi magkaka-market nga no? Bidding war yan. I need $100, sabi ni Company A. Sabi ni Company B, I also need $100. So, naging 200 na ang demand. Pero ang supply mo ay nasa 150 lang. So, parang kung ikaw ang nagbebenta ng dolyar, ay teka muna, hindi ko inibebenta hindi ko pa kakawalan ng dolyar ko ng basta-basta ganyan. Kailangan kumita rin ako. Okay. So, yan yung price, petroleum price pressure sa world market. May mga paraan daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas para alalayan ang halaga ng piso. Isa rito kung magre-release ang BSP ng dolyar sa merkado para dumami ang supply. Pagka hindi siya nag-release ng dolyar sa merkado, talagang tataas yan. Pero gagawin ba ng BSP yan? Yan ang speculation. Sa April 23 pa ang monetary policy meeting ng Bangko Sentral, pero binabantayan na raw nito ang epekto ng giyera sa Middle East sa inflation at ating ekonomiya. Sabi ng BSP, nasa higit $113 billion ang kanyang gross international reserve as of February 2026. Tinitiyak daw ng reserbang ito na may sapat na dollar liquidity para sa mga pangangailangan sa pag-angkat ng produkto at pambayad sa mga utang ng bansa. Katumbas daw ng dollar reserve ang mahigit 7 buwang halaga ng inaangkat na produkto at serbisyo. Para sa negosyanteng si Sergio Ortiz Luis, may mga winner naman sa pagbaba ng halaga ng piso. Tulad na lang daw ng mga pamilya ng mga OFW. Turismo dahil mas maakit ang mga turista kung mataas ang halaga ng pera nila. At local manufacturers dahil magiging mas mahal na ang imported. Pag inag-add mo yung mga nakikinabang sa mataas na dollar, mas majority of Filipinos. Pero para kay Edgar Nalus na pinadadalhan ng anak na nasa Amerika, sa taas ng bilihin, halos walang epekto ang mataas na dolyar. Mataas nga yung palit, pero yung bibilin mo naman, tumaas din. Pero kung mataas ang palit at yung mga bilihin natin mababa, doon ko pwedeng sabihin, makikinabang kami. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nasagip ang 8 menor de edad na ginagamit umano sa kalaswaan kapalit ng pera.
Arestado ang 2 nambubugaw umano sa kanila. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagsalakay ng mga ahente ng NBI Special Action Unit sa bahay na ito sa San Andres, Maynila, agad nilang sinagip ang 6 na babae at 2 lalaki, lahat mga minor de edad. Kasi ma'am, ang makasama niyo sa kwarto, ipoproseso kayo, pasok ko na kayo sa loob. Pasok ko na sa loob. Pasok ko na sa loob. Mga taga-DSWD sila ha? Ineresto ang 2 bugaw na nagdala sa mga minor de edad sa lugar. Sa human trafficking to, yung nag-i-involve sila sa sexual favors para magkaroon ng financial gain. Meron po silang parang mga group chat na kung saan exclusive, nandoon na kung sino yung mga potential clients nila at medyo matagal na nila ito na ginagawa. Sa pag-iimbestiga ng NBI Special Action Unit, may natuklasan sila tungkol sa 2 inabutang bugaw sa kanilang operasyon. Ang mas nakakalungkot dito, yung parang pinakang pimp nila, yung nag-aalok is 2 rin na minor de edad. We will submit them to a psychological treatment and lahat ng assistance na pwede mabigay natin dahil mga minors nga itong involved dito. Ipapatawag ang mga magulang ng mga biktima para malaman kung paano nasama sa grupo ang kanilang mga anak. Naharap ang 2 itinuturing na child in conflict with the law sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act na may parusang 20 taong kulong at 2 milyong pisong multa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Doble na ang ipinoprotesta ng ilang transport group sa Day 2 ng kanilang tigil pasada. Bukod sa walang prenong oil price hike, kinonde na rin nila ang pagpreno naman ng Pangulo sa dapat ay taas pamasahe kahapon. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, pagbasura sa oil deregulation law, pagbawi sa excise at value-added taxes sa mga produktong petrolyo, ang sigaw ng grupong sumugod dito sa Mendiola Bridge kanina para iprotesta ang anilay kawalan ng aksyon ng gobyerno sa walang patid na pagtaas ng produktong petrolyo sa bansa. Sa ikalawang araw ng kilos protesta, nagmarcha ang grupong Piston at iba pang rallyista mula Welcome Rotonda sa Quezon City tungong Mendiola Bridge sa Maynila. Paraan nila ito para iparating ang kanilang pagkadismaya sa pagsipa ng presyo ng krudo at gasolina sa bansa. Itong wilga ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ito na ilulunsad natin hanggat hindi binabasura ni BBM yung oil deregulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-isa at saka yung VAT, hanggat hindi iniro-roll back sa halagang 55 pesos per liter ang presyo ng petrolyo, ay tuloy-tuloy itong ating mga pagkilos. Hindi lang matatapos sa day 1, day 2, day 3 hanggat hindi nagbibigay ng klaro, malinaw at konkretong plano ang ating pamahalaan hinggil sa ating economic crisis na nararanasan ngayon. Magpapatuloy ang ating laban, magpapatuloy ang ating pagkilos. Pumuesto at nagprograma ang mga ralista sa gitna ng panulukan ng Legarda, Recto at Mendiola, kaya hindi na makadaan ng mga sasakyan. Binatikos din ng grupo ang desisyon ng Pangulong Marcos na ipaliban muna ang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa pampasaherong jeep at mga bus. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro, binabalanse ng gobyerno ang pagtulong sa commuters at sa sektor ng transportasyon sa gitna ng lumalalang krisis, bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Emil, pasado alas 4 ng hapon ay tinapos na ng grupo ang kanilang programa dito sa may Mendiola Bridge, pero sabay iwan ng babala sa gobyerno na hindi ito ang kanilang huling kilos protesta para singilin ang anilay kawalan ng aksyon ng gobyerno sa gitna ng krisis. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga kapuso, ngayong palabit na ang tag-init kung kailan uso ang rabies. Hindi lamang sa aso dapat mag-ingat. Kung makagat, ingat din sa mga bakuna kontra rabies dahil baka peke tulad ng mga nabisto sa Taguig. Ang resibo sa eksklusibo kong pagtutok. Sa loob ng halos 1 taon, walang tigil na minanmanan ng resibo. National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division at Food and Drug Administration ang isang reklamo na natanggap ng programa. May nagre-repack umano at nagbebenta ng mga hindi rehistradong anti-rabies vaccine sa isang bahay sa Taguig City. Ano nakababahala kung kayo ang tatanungin kapag ka ito'y naiturok na sa tao? Hindi na ito mabisa kung gagamitin sa tao.
maliban sa mislabeled ito, adulterated ito, it will pose a great or significant danger sa human health. March 19, sinalakay na ng mga otoridad at ng resibo ang target location para kumpirmahin ang iligal na pagawaan. Pero ang mag-asawang seller, iginiit na original naman daw ang kanilang mga panindang bakuna. Hindi kami, sila nagbibinta. Pero may kami man nagpipick up sa inyo. Sila din yung, sila din talaga ang mga Maabot pa nga kayo sa bangbang eh. Ay, hindi po. Wala po akong customer doon. Saan ba galing yan? Sa India. Pinapa-repack po sa amin. Pero original po yan, hindi po yan fake. Natagpuan din ang iba pang mga klase ng gamot na posibleng pinepeke rin daw. Ayon pa sa mga otoridad, umabot na mahigit 30 million pesos ang halaga ng mga nasabat na pekeng bakuna. Buriin nyo kung makagat kayo ng aso. Walang epekto yung... Hindi nyo ba naisip yun? Nang mabisto, dinala na ang mag-asawa sa NBI Detention Facility sa Pasay City. Nakakarap sila sa mga kasong paglabag sa RA 9711 o the Food and Drug Administration Act of 2009 at sa RA 8203 o yung Special Law on Counterfeit Drugs. Ang buong ulat, abangan sa resibo sa susunod na linggo. Happy Friday, chikahan na mga kapuso! Star-studded ang Rakrakan 2026 sa Gensan at Pasundayag 2026 sa Coronadal City na pinasaya pang lalo ng cast ng Apoy sa Dugo at Born to Shine. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Moderno, malikhain at full of energy ang dance performances ng mga estudyante sa Rakrakan 2026 na bahagi ng College Day celebration sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges Incorporated sa mismong campus nito sa General Santos City. Isa na rin to sa pasasalamat namin sa aming mga students on their achievements since so many months on the four corners of their classroom. Pero mas naging extra special yan nang makisaya ang cast ng Kapuso Psychological Thriller and Family Drama Series na Apoy sa Dugo. Nagandog ng song performance sina Ashley Ortega, Derek Monasterio, at El Villanueva. Nagbigay rin sila ng advice sa mga mag-aaral. Mag-aral kayo ng mabuti. Siyempre, okay lang mag-enjoy sa buhay, pero like, andito kayo sa school, treat this as a place of learning. Nauuna muna ang utak bago ang puso. Speaking of puso, kumusta man? 1,000,000% happy! Basta i-balance nyo lang yung studies nyo, tsaka yung pagbabarkada, yung social life nyo and studies nyo, lagi nyo yan i-balance. Star-studded din ang pagdiriwang ng College Day celebration ng Ramon Magsaysay Memorial Colleges Marble Incorporated na isinagawa sa South Cotabato Sports Complex sa Coronadal City. Cast ng upcoming GMA musical drama series na Born to Shine naman ang mga nakisaya roon. Kabilang dyan sina Michael Sager, Zephanie, at Olive May. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Kulong ang inabot ng isang lalaki sa Bukidnon matapos ireklamo ng umunoy panggagahasa sa sarili niyang apo na 11 taong gulang lang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa barangay Impalutaw sa Impasugong, Bukidnon, naaresto ng CIDG Misamis Oriental Camigan Provincial Field Unit ang 57 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa. Ang biktima, sarili niya mismong apo na 11 taong gulang lang. He was arrested with the strength of warrant of arrest. 3 counts, crimes of statutory acts of lasciviousness and yung rape case na walang bail. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang pang-aabuso sa bata noong nakaraang taon. Ang biktima, 3 beses raw pinagsamantalahan ng kanya mismong lolo. Nangyari ito last year pa. Bali 3 separate occasion noong September 22 and September 29.
at meron pa noong December. Nangyari umano ang krimen nung wala ang mga magulang ng bata. Dahil sa sobrang takot ay hindi agad nakapagsumbong ang bata at nakailang ulit pa ito hanggang hindi na raw maatim ng bata ang ginagawa ng lolo kaya nagsabi sa ama. Naisampa ang reklamo laban sa suspect at nito nga lang buwan inilabas ang warrant of arrest laban sa suspect. Parang hindi naman siya parang tahimik lang kasi in-expect naman na may nagawa siya sa bata. Nakakulong na ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Patuloy namang nananawagan ang mga otoridad na agad i-report sa kanila ang anumang pang-aabuso. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinangangambahan ng mga otoridad ang posibleng overloading sa mga bus pagsapit po ng Semana Santa. Ang ilan kasing may sariling sasakyan, nagbubus na lamang pa probinsya. Pero ang mga bus, nabawasan pa. Mula po sa PITX, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, dumarami nga yung mga pasahero pero umuunti naman yung mga bumabiyahing mga bus. Yan ang trend na nakikita ngayon sa ilang terminal tulad dito sa may PITX kung saan nakikitang dumarami yung mga motorista na nagko-commute na lamang kesa magdala pa ng sariling sasakyan. Salit na magmaneho at gumastos ng panggasolina, pinili ng ilang iparada na lang ang kanilang sasakyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at sumasakay na lang ng bus at iba pang public transpo papunta sa kanilang destinasyon. Tipid na, less stress pa. Maraming medical expenses. Kung gagastos ko pa sa gasolina, wag na, di ba? Ganyan na lang, relax ka pa sa bus. Tapos pagbaba mo, andyan na kaagad. Mas okay kasi pagka nagmumotor ako minsan, yung 100 pesos ko na pinanggagas ko usually, parang hindi na kumakasya sa 2 araw. Pero kahit ilang bus, ayaw na rin pumasada dahil sa mahal ng langis. Kaya habang dumadami ang pasahero, bagyang umuunti ang bus sa PITX. Yung biyahe natin sa Batangas City, magmula sa the usual na 23 ay bumaba na sa 19. And yung biyahe natin patungong San Jose Nueva Ecija ay bahagyang bumaba na rin magmula sa 12 hanggang sa 10. Nahihirapan na silang itawid yung presyo ng gasolina sa kinikita nila. Mahirap kasi pag nabawasan ng matatagalan po ang transport ng iba. Dahil po yung malalayo ng tulad ng Nueva Ecija. Malaking epekto po sa mga commuter yun. Mag-aagawan, tapos siyempre kulang ng magbibiyahe kasi lalo na pag mataas ang pamasahe, mataas ang gasolina. Medyo yung iba hindi na uuwi pag mga Holy Week na yun. Pangamba tuloy ng mga kinaukulan lalo't papalapit na ang Holy Week. Baka mag-overload yung mga bus na hindi lang basta pahirap sa mga pasero, delikado pa. But also, siyempre, danger dahil alam natin peligroso pag overloaded ang isang pampublikong sasakyan. Tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng PITX sa mga bus operators para matiyak na sapat ang masasakyan ng mga bakasyonista sa Semana Santa. We appeal to their to their sense of patriotism, itawid itong ating mga kababayan patungo sa kanilang mga destinations. Pero of course, we cannot demand. Ang mga nasa tourism sector, sinabing marami pa rin naman ang mga bumabiyahe ngayong mag-Holy Week. Bagaman aminadong nangangamba rin sila sa epekto ng tensyon sa Middle East. Nasa level 8 na kasi ang fuel surcharge sa mga flight na ibubuk sa April 1 hanggang 15. Marami na po tayong naging cancellation sa mga babiyahe papuntang Europe. Kasi po, halos lahat po ng papuntang Europe ay dumadaan sa Middle East. But on a good note naman, lumilipat lang naman sila. Let's say yung mga ibang babiyahe, pupunta lang sila sa ibang countries na hindi apektado ng krisis sa Middle East. Patuloy nila mga hakbang para hikayatin ang turismo sa bansa. Pero limitado lang ang magagawa. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang Department of Tourism. Emil, bagamat long weekend ngayon, kapansin-pansin na hindi naman ganun karamihan ang mga pasero. Actually, sa pagtatanong natin sa mga ticketing booth, ay marami parang available na masasakyan. At ngayon pa lang, may mga nagpapabook na raw para sa Semana Santa, bagamat hindi pa naman ganun kadami. Emil?
Maraming salamat, Oscar Oida. Sa part 2 ng panayam natin sa Pilipinong nag-espiya para sa China, ikinwento niyang bukod sa mga misyon sa West Philippine Sea, ay hiningan siya ng impormasyon tungkol sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Ang pagpapanggap ng kanyang kausap, kaya siya nagtiwala sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa kauna-unahang TV interview ni alias Danny, isa sa 3 Pinoy na nabukong nangi-espiya para sa China, sinabi niya noong una ang pagkakaalam niya, isang journalist sa Amerika ang kausap niyang humihingi sa kanya ng impormasyon. Kasi sir, ang ano nila is media sila sir. So iniisip ko noon, siyempre as a media, mas gugustuhin mo mas nauuna sa balita. Ikinwento niya sa amin ang mga classified information na hinahanap ng kanyang handler na kinilalang si alias Peter, isang Koreano umanong nakabase sa Amerika. Hindi lang daw impormasyon tungkol sa mga rotation and resupply mission o RORE ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Humingi din ito ng impormasyon tungkol sa balikatan exercises, ang taunang pagsasanay na ginagawa kasama ang mga sundalong Amerikano. Interesado sir sa balikatan. Balikatan kayo sir, andun yung mga position ng ano. Sobrang delikado na yun. Pero hindi ko sir ibinigay. Kahit mga joint sale. Kasi doon sa balikatan sir, nung nakita ko yung documents, andun sir yung lahat ng position, yung mga coordinates. Delikado na yun sir para sa akin na ibigay pa. Isa sa venue ng balikatan exercises ang karagatan ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. May pagkakataon ring nakakasama ang tropa ng mga kaalyadong bansa gaya ng Australia at Japan. Isa sa layunin ay patibayin ang kakayahan na magsanib puwersa para madepensahan ang teritoryo at protektahan ang karagatan ng Pilipinas. Nahuli si Danny noong June 2025. Itong 3 cases na to took thousands of man-hours. Maraming trabaho ito. Aabangan mo yung tao, etc. Sabi ni Danny, nag-alok pa daw anya noon ang kanyang handler na ipasusundo siya nang matiktikan na ng gobyerno ang kanilang spy operation. Takot pa rin naman ako sir. Kasi yun nga, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin nila. Kasi, siyempre, yung pagsabi niya sa akin na may papadalang tao, alam ko na, sir, na malaki yung, ano nila, yung organization nila. Mula noon, pinili na ni Danny na manatili sa kustodiya ng AFP sa isang secure military facility. Kilala na ng AFP ang handler na si alias Peter bilang isang Chinese na pumasok sa Pilipinas noong December 2024. Sa isang counterintelligence operation noong 2025, sinubukan pang himukin si Peter na bumalik ng bansa. Tinatry ko sana sir, pabalikin siya dito. Nung time na yun na hawak na ako nila sir ng AFP. Kaso sinabihan niya ako na delikado daw para sa akin na makipag-meet ulit ako sa kanya. Siguro sir, aram niya na rin na gano'n niya. Pero nag-uusap pa kami sir. Babala ng AFP, maging mapanuri kung may mga alok ng trabahong mag-research para sa nagpapakilalang mamamahayag o researcher mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga palatandaan, ang bayad sa impormasyong madali namang mahanap sa internet, labis na kabaitan ng foreigner at kahanda magbigay ng dagdag bayad, at ang paggamit ng mga hindi karaniwang program o application para tiyaking sikreto ang pinapadalang impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. It's a wrap para sa cast ng The Secret of Hotel 88 sa pagtatapos ng kanilang lock-in taping sa Heart of Asia, ang Puerto Galera. Ano kaya ang mamimiss nila? Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Thank you! It's a wrap! Thank you, Puerto Galera! Nagtapos na ang lock-in taping sa Puerto Galera para sa kapuso at kapamilyang multi-genre collab series na The Secrets of Hotel 88. Ang PBB collab housemates, hindi raw maiwasang makaramdam ng sepangs, lalo't tila naging extension ng set ng bahay ni Kuya. Ano kaya ang mamimiss nila sa kanilang location sa Puerto Galera? O kilala bilang Isla Solara sa serye. Si AZ Martinez na gumaganap bilang si Sari, mamimiss daw ang behind-the-scene moments sa mismong hotel. Ang dami namin memories na buo dito, like late nights magkasama kami, pumupunta kami sa kwarto ng isa't isa, tapos kumakain very late, yung mga ganun na trippings.
Si Esnir na gumaganap bilang Rafi at si Kira Ballinger na gumaganap as Trixie, di naman maiwasang masenti. After nito, di natin alam kung may project pa ba kaming lahat na kompleto. Pagbalik ng Manila, we're all gonna have our own separate schedules. Saka kailan ba kami magsasama-sama ng ganito ulit, diba? So parang, it's bittersweet. Bukod sa unforgettable memories na nabuo ng cast at housemates, may baon ding learning si Josh Ford na gumaganap naman bilang si Justin Almazan. To never give up on your family talaga. I think, yun talaga yung number one para sa kanya, pamilya. And that's something that I would take from him as well. Marami rin daw silang na-discover sa kanilang location ayon kay Cyril Manabat na gumaganap as Jessica. Ang saya na bukod sa sekreto ng Hotel 88, na-unlock din natin yung sekreto ng Puerto Galera. Yung mga hidden gem na talagang sana puntahan at tangkilikin nila. Beyond grateful ang cast sa lahat ng suporta na natatanggap nila sa serye. Si Kapuso Big winner Mika Salamanca nagpapasalamat din sa experience with the ex-housemate sa outside world. Kahit tapos na ang lock-in taping sa Puerto Galera, marami pa raw dapat abangan sa kwento ng serye. Kung paano kami natuto sa set, yung talaga yung pinaka-memorable para sa akin. Ang kailangan nilang abangan sa dulo is, ano ba talaga yung totoong treasure? Napapanood ang The Secrets of Hotel 88 sa GMA Prime, Lunes hanggang Biyernes 9:35 p.m. at pwede ring i-stream sa iWant. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. It's giving deja vu moment ang muling pagkamanalo ni Pinay tennis star Alex Yala sa Miami Open. Isang taon mula nang mag-debut siya sa naturang torneo. Wagi si Yala kontra kay Laura Sigmund ng Germany pagkatapos ng mahigit 3 oras na laban sa round of 64. Dahil diyan, uusad na siya sa round of 32 kung saan makakatapat naman niya ang Polish tennis player na si Magda Linnet. Historic ang Miami Open recap ni Ayala noong nakarang taon dahil dito niya tinalo ang ilang malalaking pangalan sa tennis. Kabilang si world number 2 Iga Swiatek. Mula sa rank 140 ng Women's Tennis Association noon, malayo na rin ang narating ni Ayala na ngayon world number 29 na. I'm really happy, and especially having been able to compete at this level today against an amazing fighter. I think I'm really pleased with how I'm handling everything as a whole. A lot of things have changed for me, especially this year in this season. So I think I'm doing a good job of keeping that balance of being hungry and staying happy and still working hard. Dahil po nagmamahal ang mga bilihin pero hindi naman daw tumataas ang sweldo, binago na lang ng ilan ang paraan ng kanilang pagkonsumo para makamenos kahit paano. Kabilang dyan, ang ilang nakapribadong sasakyan noon na mas pinipili na lang muna na maglakad o di kaya'y mag-commute sa ngayon. Nakatutok si Darlene Kai. Pansin ng MMDA, hanggang 30,000 pribadong sasakyan na ang nabawas sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong linggo kumpara sa mga nauna. Nakita natin na mayroong 8% reduction ang volume na compared sa mga previous weeks. Parang mas matindi pa sa pandemic eh. Pero ang hugot dyan ni Vanessa ay dahil sa mahal ng langis at mga bilihin at epekto nito sa kabuhayan ng asawang TNVS driver. Hindi ako makabiyahe. Kasi nga, sobrang taas ng gas, parang naglilibring sakay na lang kami. Ngayon, ultimo personal na lakad ng asawa, literal na lakad na. Pag malapit, nilalakad ko na lang para makasave sa gas. Out na rin sa kanilang budget ang pamamasyal, bagay na diskarte ng marami kong nakausap. Hindi na kami kumakain talaga sa labas. Dati na nakapag-mall pa tayo, hindi na po. Hindi, nilalakad ko na lang. Ay lang po. Nilalakad mo na lang imbis na sumakay. Bakit? Apat na rides ako eh. Ang maraming sumasakay noon sa mga pribadong sasakyan na nabawas sa kalsada, ipinapalagay na lumipat sa pagko-commute gamit ang tren, bus at iba pang public transportation. Kung hindi sapat yan, pinag-uusapan na rin ngayon ng MMDA ang carpooling o pagsabay na lang sa sasakyan ng iba imbis na sa kanya-kanya. Baka po pwede na rin yung mga private vehicles nila sa carpooling siguro. Tingnan natin kung mas mapaganda natin ang design, isang sabay na hindi naman sila tatamahan ng colorum law. Inaasahan ding daramyang nagbibisikleta o kahit mga magagaang e-scooter. Hindi bali ng manggitata sa daan. Kaya sabi ng MMDA, ini-improve ang mga bike lanes at pinapalakas ang mga policies na nagpo-protect ng mga bikers
Noong Tuesday, nag-open kami ng isang end-of-trip facility, yung shower room at toilet facility dyan sa MMDA Motorcycle Riding Academy sa kakanto ng Julio Vargas. Ibang usapan pa syempre ang epekto ng oil price hike sa pagkonsumo ng ibang produktong pinamahal nito. May mga naghahanap ng mas murang suki at may mga nagbabawas ng pinamimili. Mamurahin bigas na lang, tigba 20 na lang. Dati, kung bibili ka ng baboy, is minsan 2 kilo, gano'n. Ngayon, syempre, kung ano lang yung pwede mong kainin for the whole day, kung pwede, dagdagan mo na sabaw. Tuyo na lang maulam sa sardinas o di kay noodles. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Iniutos ng Pangulo ang paglabas ng halos 2.5 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng public transport drivers. Isinabay na rin ang mahigit 18 billion peso budget para sa mga proyekto ng DPWH. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mga tricycle driver pa lang sa Metro Manila ang nabibigyan ng ayuda sa ngayon. Ang mga driver ng jeepney, bus, TNBS, motorcycle delivery at taxi sa susunod na linggo kasabay na ikatlong round ng mega oil price hike. Ang pangako ng Pangulo, hiwalay pa sa ayudang yan ng DSWD ang fuel subsidy sa kanila ng Transportation Department na ibibigay sa huling linggo ng Marso. Sabi ng Budget Department, pinarelease ng Pangulo ang pondo para dyan. 2.49 billion pesos yan na layong direktang matulungan ng mga driver nang hindi na ipasa pa sa mga commuter ang epekto ng oil price hike. Kung matatandaan, ang Pangulo mismo nagpreno sa taas pamasahe ng maraming pampublikong sasakyan na dapat ay kahapon ipinatupad, bagay na ikinadismaya ng mga public transport drivers. Hindi bagong budget ang fuel subsidy na meron din kahit noong 2025 pero hindi nagamit noon dahil hindi naabot ang kondisyong ilalabas lang ito kung aabot sa $80 ang average oil price sa world market. Isinabay na rin ang mahigit 18 billion peso budget para sa mga DPWH project at mahigit 300 million pesos na pondong sagot ng gobyerno sa mga proyektong inaalalayan ng mga pondo mula sa ibang bansa. Pagdiin ng DBM, lahat ng nirelease sa pondo ngayon ay hindi bago at nakabatay sa dati ng inaprobahang budget at babantayan para tiyaking makarating sa mga dapat paglaanan. Sa pag-ikot naman ng Pangulo sa isang pabrika ng mga delata kanina, nabanggit niya ang tungkol sa pagtiyak sa supply at pagiging stable ng presyo ng pagkain. Maayos naman ang stock natin at bukod pa ron ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices, no, hindi muna basta kung hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Iniutos din ng Pangulo sa Department of Trade and Industry na bantayan ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin. Nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa bayan ng Candon sa Ilocos Sur, isang napakalaking panghimagas ang niluto at inihain sa kanilang pista. Tara tikman natin ang kanilang largest kalamay. Itong panghimagas na nagpapatamis ang ngiti ng mga taga Candon City, Ilocos Sur. Ang napakalagkit at napakatamis na kalamay. Pero sa lahat ng kalamay na matitikman ngayon sa Candon, ito raw ang pinakamalaki. Ang diameter nito, umabot lang naman ng 10 metro. Kaya tinawag nila itong biggest kalamay. The biggest kalamay, part of our Tobacco Festival, which coincide also of our 25th silver anniversary as a city. Para maluto ang biggest kalamay, nasa 100 residente ang nagbayanihan. The total is 1,867 kilos lahat. Ang composition niyan is 150 gantas, 1,515 na young coconut, 450 na matured na coconut, 360 kilos na brown sugar, dinagdag nilang peanut, pandan, and ube. At ang malaking kalamay na kanilang inihain sa taong to. Pinagsaluhan ng 4 hanggang 5,000 katao. Ang ilan nakapag-sharon o take-out pa. Pero alam niyo ba na ang kalamay hindi lang basta panghimagas para sa mga taga-Candon? Nakadikit na ito sa kanilang kultura at kasaysayan. Kuya Kim, ano na?
Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas, isang bayan ng Kandon sa labis na naapektuhan. Para mapakinabangan ng mga natirang niyog sa kanilang bayan, may naisip daw na ideya ang 6 na kababaihan mula Barangay Bagar. Ang mga nakolekta nilang niyog, asukal at malagkit na bigas, kanilang niluto at ang resulta nito, ang kalamay. Mula sa Barangay Bagar, kumalat ang kalamay sa iba ring barangay sa Kandon. Pakalipas ang ilang dekada, ang kalamay na ang tinuturing ngayong OTOP o One Town, One Product ng kanilang bayan. Ba natin? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-text o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Tanging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, masagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, posibleng sumampa na rin sa 100 piso kada litro ang presyo ng gasolina sa ikatlong round ng mega oil price hike sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nangalahati na raw ang kita ng ibang driver. Dati nakakauwi pa ng 1,000 mahigit. Ngayon po? 500 na lang. Minsan pa wala. Ano pa, bawas. Ang jeepney driver na si Benedict uuwi na lang daw muna sa probinsya kung masusundan pa ang mga pagtaas. Kasi andun yung pamilya ko po eh. Kung ano yung, kasi anihan naman doon, tutulong muna sa pag-aani ng mga produkto namin sa probinsya. Base sa taya ng oil industry sources, hindi pa tapos ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo dahil patuloy pa rin ang gera sa Middle East. Posibleng nasa 14 hanggang 14 pesos and 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel at 7 hanggang 7 pesos and 50 centavos sa gasolina. Sa susunod na linggo, maaaring lumagpas na sa 100 pesos ang kada litro ng gasolina. Maaari namang umabot hanggang 130 pesos ang kada litro ng diesel. Kaya naman, hindi na malaman ng mga motorista kung paano pa mapagkakasya ang lalong humihigpit na budget. Dati po sa iba kami nagpapagas. Ngayon, sinusuyo na po namin kung saan po murang disilan para po makatipid ng konti. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, may epekto rin ang pagbaba ng piso kontra dolyar sa presyo ng mga imported na produkto tulad ng petrolyo. Pero habang hindi pa humuhupa ang gera sa Middle East, paano nga ba maiibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis bukod sa posibleng pagsuspinde sa excise tax sa langis at pagbibigay ng fuel subsidy? Pwede rin kasi tayong magkaroon ng tinatawag na strategic fuel reserves o ito yung mga buffer release. No? Ito yung pag-release ng gobyerno ng fuel reserves kung meron. Dahil ito ay dagdag supply sa maikling panahon lamang para lang mapigil yung price spikes. Kailangan nating bantayan ng overpricing at hoarding at masiguraduhin, siguraduhin na tama lang ang pagtaas at hindi ito sinasamantala. Nauna na rin nagbabala ang Department of Energy laban sa hoarding. Para sa isang ekonomista, ang pangmatagalang solusyon ay magkaroon ng dagdag na reserba ng langis para sa mga hindi inaasahang pagkakataon tulad ng gera sa Middle East. Wala tayong langis. At dapat ang ating mindset, langis is scarce resource. Dapat hindi natin gamitin na parang meron lagi yan. So, yung mga demand natin na hindi dapat gumagalaw ang presyo nun, hindi po yung maaaring mangyari sapagkat wala tayo nun. Kaya dapat long-term ang strategy natin. Magkaroon tayong strategic reserves ng langis. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sunod-sunod na radio challenge at pagpapakawala ng flare ang isinalubong ng China sa mga eroplano ng Philippine Coast Guard nang lumipad ito sa Panganiban o Mischief Reef. Ang PCG nangambarit sa kanilang kaligtasan. Nakatutok si Rafi Tima. Halos pasigaw na ang sunod-sunod na radio challenge na natanggap ng eroplano ng Philippine Coast Guard mula sa China. Nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight malapit sa Panganiban o Mischief Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi pa nakontento sa radio challenge, nagpakawala pa sila ng flare para hindi na lumapit pa ang eroplano ng PCG. China will get mad. Bagaman gawain na raw ng China na magpakawala ng flares tuwing lumalapit ang mga eroplano ng Pilipinas sa kanilang artificial islands, lubha daw itong delikado. This is dangerous on our part because we cannot really expect how
how far that the flares can reach the aircraft. No? Although masasabi nating mababa lamang naman ang niliparan ng flare. But obviously, this is very dangerous for our aircraft. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang embahada ng China kaugnay nito. Kagagaling lang ni Rear Admiral J. Tariela sa Pag-asa Island kung saan bumisita si Senate Finance Committee Chairperson Wing Gatchalian, ang pangalawang senador na bumisita sa isla sa loob ng 4 na linggo. Panauwi ng senador sa moving up ceremony ng mga estudyante sa Pag-asa. Bukod sa pamimigay ng mga school bag at school supplies, pangako ng senador, tutugunan nila ang pangangailangan ng mga residente ng lugar. Tapos po nitong pagbisita natin dito, makakaaso kayo, natutulong mo tayo sa pagpapagawa po ng mga mahalagang infrastruktura dito. Kasama ang ilang lokal na opisyal ng Kalayaan, inikot ni Gatchalian at Tariela ang ilang pasilidad sa isla. Maging ang residential area ng Pag-asa Island, ang ilan sa mga sinik na lugar sa Pag-asa, ipinakita nila sa senador. Nais daw ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng mga turista sa Pag-asa para maranasan nila ang ganda ng isla. We have rebranded the kind of tourism that we will offer. We have this patriotic tour. Ang amin pong paghahandog or pag-offer nito ay ibig sabihin kapag ka ikay pumunta ng Isla Pag-asa, bubuhayin mo ang iyong pagka-Pilipino. Itong island na ito carries the weight of sovereignty of the entire nation. No? Dahil yung mga nakatira dito, sila ang nagpapatunay na may Pilipino dito, may kababayan tayo dito. At hindi natin pwedeng pamigay itong island na ito. Magiging tampok din sa turismo sa Pag-asa ang katabing artificial island ng China na Subi Reef. Tanaw mula sa Pag-asa ang naglalakiang struktura ng artificial island na palihim na itinayo ng China sa ibabaw ng bahura ng Zamora o Subi Reef. Ang mga residente dito sa Pag-asa, sanay na raw sa tanawing ito tuwing umaga o kung maganda ang panahon. Pero malayo mang mas maganda ang artipisyal na isla na ginawa ng China. Ayon sa mga taga rito, itong kanilang maliit at payak na lugar, tunay at hindi artipisyal. At tulad ng nangyaring graduation kanina dito sa Pag-asa, isa itong pamayanang buhay, lumalaki at yumayabong. Mula rito sa isla ng Pag-asa, bayan ng Kalayaan, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Long weekend mga kapuso, kaya kahit mahalang langis, may mga dumayo pa rin sa Baguio at sa katabing La Trinidad, Benguet, kung saan ipinagdiriwang ang Strawberry Festival nito. Pero kumonti raw ngayon ang mga dumayo. Nakatutok live si James Agustin. James! Vicky, inabot na ng mataas na presyo ng gasolina ang pagdiriwang ng taunang Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Pero sa kabila niyan, may mga bumiyahe pa rin para masaksihan at makisaya sa float parade bukas. Tulong-tulong ang mga kawani ng Barangay Alapang sa pagdidisenyo ng kanilang float para sa parada bukas na bahagi ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Gumamit sila ng mga recycled materials para maipakita ang mga pinagmamalaking produkto. We are pro-environment, so it's one way of yung maintaining clean and green. Ang Barangay Pico, pinalumutian naman na makukulay na sariwang bulaklak ang kanilang float. Nilagyan din ng mga strawberries at mga gulay. 16 na float ang kasali sa parada at mayroon ding street dancing at drum and lyre competition na karaniwang dinaragsa ng mga turista. Yun nga lang ayon sa lokal na pamahalaan, halos 2 linggo nang matumal ang dating ng mga turista. Napansin at nakita nga po natin na talagang bumaba po yung ating tourist arrival dito po sa ating bayan. Particularly po dito po sa pagtaas ng krudo. Kaya talagang nakikita natin na talagang drastic yung pagbaba ng mga bisita natin. Ramdam yan ng mga magsasaka sa strawberry farm kung saan pwedeng mag-strawberry picking ang mga turista. Sa ngayon, expected po namin kasi holiday at saka long weekend. Dapat po medyo dagsa sana yung tao pero medyo kumonti po talaga siya. Gayunpaman, meron pa rin mga turistang galing pa sa malalayong lugar na bumiyahe dito para sulitin na raw ang long holiday weekend. Amazing! Worth it yung experience po. Napakaganda ng Baguio. Gusto pa nga naming mag-extend pero yung hindi na maaari kasi may pasok na sa Lunes. Kanya-kanya na lang ng diskarte para makatipid. Nagrenta ng van si Mark at kanya mga katrabaho na galing pang Cabuyao, Laguna. Nag-ambaga kami sa gasolina. Tapos and then yung mga pagkain na pwede naming dalhin, dinala na namin sa transit namin para makatipid kami at doon na lang kami nagluto.
Nitong Martes muling binuksan sa publiko ang tourist attraction kung saan tampok ang mahigit 20,000 nakatanim na rosas. Perfect para sa picture taking. Kabilang itong Catalina doon sa mahigit 100 variety ng mga rosas na makikita dito sa kanilang garden. At hindi lamang yan yung ma-enjoy ng mga turista, maging itong overlooking view ng La Trinidad Benguet kung saan makikita yung iba't ibang taniman ng mga bulaklak. Ilan sa naabutan namin ang magkakaanak na ito na galing pang Iloilo at Metro Manila. Very good, very colorful yung mga flowers. Susulitin nyo na yung long holiday weekend? Medyo. Para makapunta din sa ibang lugar. Isa na ito. Sa Baguio City, ramdam din daw na nabawasan ang bilang ng turista. Pero kahit mahal ang gasolina, may mga hindi nagpapigil para malanghap ang malamig na hangin ng lungsod. Malamig, saka mukhang walang masyadong tao kasi nga sa tumaas yung gasolina. Nabuk na namin ito na matagal na, kaya mas okay. Hindi pa po kami nakapunta dito, first time lang namin. So gusto namin ma-experience yung mga napapanood lang namin. Vicky, ngayong gabi ay nasa 19 degrees Celsius yung temperatura dito sa Baguio City. Kanina nakaranas tayo dito ng pag-ambon kaya mas kumonti yung mga turista dito sa Burnham Park. Pinakamababa po yung temperatura kaninang umaga na umabot sa 16 degrees Celsius. Yung mga latest mula po dito sa City of Pines, balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Comeback is real para sa K-pop superstars na BTS pagkatapos ng 4 na taong hiatus. At para i-celebrate yan, may handog silang brand new album, music video, at bigating concert para sa kanilang army of fans. Makichika kay Athena Imperial. Hindi na kinailangan ng BTS fans na maghintay for a lifetime dahil matapos ang 4 na taon na hiatus ng grupo para tapusin ang kanilang mandatory military service, BTS is officially back. Ngayong araw, inilabas ng Global Superstars ang kanilang comeback album na Arirang na may 14 na bagong kanta. Mayroon din silang bagong music video para sa kanilang title track na Swim. Ang kanilang most awaited comeback certified trending online. Napasana all na lang din ng ARMY sa American actress na si Lily Reinhardt na bida sa Swim music video. Nag-share pa si Lily ng kulitan niya with the Bangtan Boys. Will you guys watch my friends for a second? Sagot dyan syempre ng ARMY, aba, syempre. Kasunod ng release, ikinuwento ng OT7 sa isang livestream ang kanilang naging proseso para sa kanilang comeback. 둘, 셋, 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 축하합니다. 감사합니다, 방탄. Nagpapasalamat sila sa ARMY sa paghihintay sa kanila. Pinaghirapan daw talaga nila ang pagbuo sa kanilang album na Arirang at sana raw ay ma-enjoy ito ng ARMY. Dito sa Pilipinas, sabay-sabay inabangan ng ARMY ang much-awaited comeback ng BTS. Nag-stream po kami there. Yung boses po ni Taeyong. Ayun, kaka-out din po ng MV nila. Talagang kita yung visuals nila and yung super ganda po ng songs nila, every track talaga. Comeback of the Kings! Ang launch ng kanilang album simula rin ng new era ng BTS. Bukas ang libreng comeback performance concert ng BTS sa Gwanghwamun sa Seoul, South Korea. Kanina sinilip ng Minister ng Interior and Safety ng South Korea ang paghahanda sa kauna-unahang performance ng grupo matapos ang 3 taon. Inaasahang aabot sa 260,000 ang manonood roon. Ang leader ng BTS na si RM magiging limitado lang ang performance bukas matapos magka-ankle injury sa kanilang practice. Sabi ni RM hindi raw kailangang mag-alala ng ARMY at magpapagaling siya. Kabilang sa mga maswerteng makakapanood sa comeback concert ng BTS bukas, si Kapuso actress Megan Young. I'm in Seoul to watch the comeback of BTS. I'm a mama. I waited for BTS and they're back and now I'm watching here with my baby. Excited na raw ang BTS para muling makita at makipag-perform sila sa ARMY. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Exciting! That ends our week-long chikahan. Ako po si Arliano, Miss Vicky Emil. Excited!
Happy weekend at happy weekend Thanks, sa iyo, Ian. Emil. Happy weekend din sa inyo, ma'am. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Wala pa sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.